Let's go, Vanessa. Malilate na tayo sa first subject natin. Niyaya ko ni Alexa. Di ko napansin tapos sa pala pag-usap si Rafael. Ha? Wala ko naiintindihan. Ayos ka lang, Vanessa? Alexa asked me. Tumango ko kasi okay naman talaga ako. Tinahanap ko si Rafael. Nasa gilid ko pala siya sa hood ng car niya nakasandal. You okay? His eyebrow raised when he asked me. I find it cool. Yeah, he nodded as an answer. Sobrang sayo ko ngayon, grabe. Imagine ngayon lang ulit namin to nagawa. Yung magkaakbay na maglalakad. Siguro last time ginawa namin to high school kami. Yeah, ito kasing si Ram. Di naman talaga siya ganyan nun eh. Ang totoo nga niyan, mas baliw pa siya kay Red. But someday it changed because of the family problem. Because of someone entered in his life and it was a big nightmare for him. Guys, kailan natin to huling nagawa? Tanong ko sa kanila. I don't know. Sagot ni Rev kaya't nagtawanan kami. I think when we're in high school, tumawa si Rex. Yeah, and the moment I cannot forget nung natisog si Ren ni Ram ang nadapa. Red agreed that makes us laugh again. The craziness of us. Umiling si Ram. Oo, totoo yun. Magkakakbay kami noon. Ganito yung arrangement namin left to right tapos palabas kami ng campus. Pero napadaan kami sa field at di ko napansin may lubid pala. Kaya natisod ako tapos si Ram naman todo sandal sa akin. Kaya ayun siya nadapa kasi nabalance ako ni Red. Nakarating kami sa private room namin. Kumalas na si Ram sa pagkakaakbay at may tinawagan siya. Bumalik na ba ang dating lover boy? Rev asked. I think so. Sagot ko, tinignan ko si Ram na galit habang may kausap sa phone. Sino yun? Uy, teka nga Ram, bakit ka pala umuwi na madaling araw? Tanong ni Red. Sekretary ni Lolo, may inutos ako. Umupo si Ram sa teacher table kaya't lumapit kami sa kanya pero di naman totally lapit na lapit. Napakaseryoso niya. Ano kayang problema? Problem? I asked him and I tapped his shoulder. He looked at me and he smirked. I am making a plan. Plan? Nakaplano na tayo ah. Don't tell me binago mo. Si Rex at napaupo sa seat niya. Hindi, itutuloy natin yon. Pero bago yun, I need to do something before our plan. Huh? I want to punish someone. I don't care if their family is connected to us. All I want is to teach her a lesson. He is so mad. But who? Tanong ni Rex. Patricia. Sagot ni Rev. She? Anong gagawin mo? Tanong ko. Bakit naman niya gagawin yon? Yes, I am just burning their businesses down with them. What? We said in unison. Seriously, Bud, why should you do that, huh? Tanong ni Red. She lied. Ang sabi niya sa atin, sinaktan siya ni Vanessa. Pumunta ako sa bahay nila to confront her but she's avoiding to talk about what happened. I cannot hold my anger, that's why I shot harsh words to her. She's crying, she pushed me away and that's why I left. Ram explained. Then I'm in my way. May tumawag sa akin, it's Vanessa's butler. She said if I'm free, can I buy medicine? Ang gago ko sa apart ko na umuwi siyang basang-basa dahil napagtripan siya ni na Patricia. And lucky she's sick pero wala akong kaalam-alam. Tumingin siya sa labas bago niya pinagpatuloy ang sasabihin niya. Tahimik lamang kami. Pinuntan ko ang asawa ko para awayin. Di ko man lang siya tinanong kung ayos lang ba siya, kung ba't siya namumula o may nararamdaman ba siya. I got back to bring her medicine and Manang told me to stay for a while, even if Vanessa keep on pushing me away. Tinignan niya kami isa-isa. Why do I need to tell this story? Ang seryoso niyo. Did I hurt Vanessa too much? Rex asked that made Ram nod. Sabi na at ayos na siya. Mabuti ng pakiramdam niya, her parents called. Tanong ng tanong ang lalaki sa kabilang linya kung sino may gawa sa kanya. Kung bakit siya nagkaganon pero sa huli, ito ang nagsabi kung sino may gawa kay Vanessa. And he knows everything about my wife? Sinong lalaki? Bakit alam niya? Di natin alam yun ah. Rex. Vanessa's older brother. Inalam niya ang nangyari kaya alam niya. May mas alam pa siya kaysa natin. Maybe we need to guard Vanessa's, my baby. Ani Red. A overprotective brother, sabi ni Ram. Just like you. I tapped his shoulder and he smirked. Kaya ka pala hindi umuwi. Well, sa nakita ko kanina mukhang ayos naman kayo, sabi ko. It seems, pero alam kong galit siya sa akin. Yan kasi, dapat pinag-explain mo muna siya bago mo siya inaway. For sure, iisipin niya kinakampihan mo si Patricia. It was Rev. Yeah, you're right. He stood up and walked towards the window. So what's the plan? Nilapitan ko siya. Bibigyan ko si Patricia ng 2 hours para humingi ng tawad kay Vanessa. Patricia won't do that. She's a brat. Rex have a point. Yeah, tingin mo susundin ka niya? Knowing Patricia, she's a hard-headed. Sa gagawin ko, hindi gagana ang pagiging brat niya.
Di mo naman pwedeng isisi lahat kay Patricia. May kasalanan ka rin naman. I know. Sa oras na to, unti-unting nawawala lahat na meron sila. Forgiveness, save her family, business. Pagkasabi ni Ram, lumabas siya ng room. Saan pupunta yon? Kunot noong tanong ni Red. I smell trouble, guys. Sabi ni Rex at sumunod kay Ram. Ngayon alam ko na ano talaga si Vanessa kay Ram. Handa niyang gawin lahat para dito. Sabi ko na nga ba hindi magagawa ni Vanessa yon, pero si Ram kayang-kaya. Lalo na ngayon, anong klaseng ganti ba to? Ram, Rafael, Clyde. Lumabas ako ng room para hanapin sila Patricia. Bakit hindi kasi ako patulog sa mga mokong na yon? Pumunta ako ng classroom na Vanessa for sure. Nandun sila Patricia kasi magkaklase sila. Naglalakad ako sa hallway. Pinagtitinginan ako ng mga tao at nagtitilian. Peste, bakit ang gwapo ko? I walk just like a king and I don't mind the people around. Nakalagay sa pocket ng pants ko ang dalawa kong kamay. Halos lahat nasa labas, kaya naman ganito ang mga tao. Maraming nagkalat. Ngayon lang ba sila nakakita ng gwapo? Pagdating ko sa room nila, konti lang tao. I looked around. Hindi ko makita si Vanessa. Nasaan kaya siya? Nakatayo ako sa doorway at natigilan ng mga tao sa loob. Nagsigawan ng mga babaeng nasa katapat na room. Kung hinahanap po si Vanessa, wala siya rito. Yabang ng datingan nito. Ano bang gusto nito? Tinatanong ko ba? I glared at him. Napayo ko ang lalaki na mukhang tipaklong, nakaklase ni Vanessa. Pasensya na. Where is Patricia? I asked the girl in front of the table. Halos lahat ng tao roon ang lalaki ang mga mata. Bakit niya hinahanap si Patricia? Ewan, siguro girlfriend niya. Anong girlfriend? Asawa niya kaya si Vanessa, no? Well, bagay sila ni Vanessa. Perfect couple. Ang daming marites sa classroom na to. I'm asking, where is Patricia? I ask, sounds anger. Nagtatanong ako. Paano nila sasagutin kung nagbubulungan sila? Nasa gym sila. Sagot ng tipaklong na kumausap sa akin kanina. Umalis na ako ng room nila and I walked towards the gym. Ram, ang hot mo! Na makarating ako sa gym, nakita ko naghahanda sila. I saw Vanessa with Alexa putting a design on the stage. Nakatingin sa akin si Vanessa but I did not look at her. Instead, I looked at Patricia. She walked towards me. Honey! She hugged me. Anak ng pusang gala. Ang sweet talaga nila, nakakakilig. Bagay na bagay sila. Dinig kong usapan ng mga babae. Remove your hands. I said and I looked at her angrily. Gusto ko siyang bugbugin at sakalin tuwing naaalala ko ang pasa ni Vanessa. Kala niya naman masaya ako na kayakap siya sa akin. Ha? But why? I said remove your hands. Call your friends and you four, come with me. Binitawan niya ako at tinalikuran ko siya. Girl, let's go. Sabi ni Patricia sa mga kaibigan niya. Ano bang gagawin natin dito? Sabi ni Patricia nang makarating kami sa field. Tumayo kayo doon. Tinuro ko ang gitna ng field na mainit na mainit. May dalawang lalaki lumapit sa akin at may dalang payong. Pinayungan ako. What? It's so hot here. My skin is burning. Give me that umbrella, you ugly boy. Singhal niya sa alalay ko. Masamang tingin ang tinapon ko sa kanya. What's the matter, Ram? Tumayo kayo sa gitna. I'll give you 1 minute. Kapag hindi kayo sumunod, hindi niya magugustuhan ang gagawin ko. He's not kidding, Patricia. Bulong ng isa niyang kaibigan. Why are you doing this? Sabi pa ng isa niyang kaibigan. Ba't akong tinatanong niya? Why don't you ask yourself? Di kami makikipagbiruan, Ram? Naiinis na sambit ni Patricia. The last time I checked, I don't do kidding. I crossed my arms. Master, ito na po yung pinapakuha ninyo. Lumapit sa akin ang leader ng junior gang. May dala silang 8 libro na sobrang kakapal. Let's get out of here. Yeah, before something happened. 4 of you, get the 2 books, now. Galit kong sambit at natatakot na kumuha ang 3 niyang kaibigan. Anong gagawin namin dito? Are you punishing us? Tanong ni Patricia nang kumuha siya. Put it in your head. Form a line. What? Are you punishing us? What can you see? That's what you get for bullying my wife. Next time you're gonna hurt her again, I assure that one of you will suffer more than that. Keep that in mind, Patricia. I already warned you. I'm not stupid not to find out the truth. And one more thing. Stop pretending like you are my ex-fiancé, that you are Patricia who I have a serious relationship with before. She is not my ex and never will be. Nag-sign ako sa 4 na member ng junior gang. Pinalagay ko sa ulo nilang libro at pinaghawa kamay. Ram, itigil mo to. It's embarrassing. You will ruin my reputation. Ang babaeng kalandian ni Red. Wala kaming ginagawa sa asawa mo. Ako pa nga yung sinaktan niya eh. Hindi ako nagpapanggap dahil ako talaga to.
You're nothing but a shameless bitchy brat. You're a liar and a good pretender too. If my wife hurts you, where's the evidence? Wait, ang bilis naman gumaling ng sugat mo. Samantalang kahapon, sariwang-sariwa pa. Don't fool me with your nonsense trick because I am tricker. My wife gets sick and she have a wound because of what you did. Now you deserve this punishment. I am still calm this way. Dumadami ng tao sa field, naiinitan na ako sa balat. Walang aalis hanggat hindi kayo napapatawad ng asawa ko. Walang aalis hanggat di ko sinasabi. Isang maling hakbang kayong lahat mapaparusahan. Ram, please don't do this. She begged. Too late for that, Patricia. I warned you once again. Kapag hindi ako napatawad ng asawa ko bago matapos ang araw na to, magsisisi ka. I will burn your company down with your family. Pupulutin kayo sa kangkungan. Keep that in mind. Anong gusto mong gawin ko, please? Huwag mong idama yung family business namin. Alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi ka naman sobrang bobo para hindi mo malaman. Tanga. Oh my gosh. I can't believe this. I look awful here. This is your fault, Patricia. Bantayan niyo sila. Alam niyo nang gagawin? Ari ko sa 4 na lalaki. Yes, master. They said in unison. Umalis na kami at kasama kong leader ng junior gang dahil siyang naghahawak ng payong. Marami ang marites. Marami ring tao sa field na halos lahat nagkikibuan sila ng video. Teka, ba't wala si Ren? Ram, anong meron? Nakasalubong ko sila Red. Wala. Good morning everyone, this is your dean. Please come to my office. Valderrama Brothers, now. That's all, thank you, have a good day. Biglang nagsalita ang telecom ng school. Ano naman kaya yun? Tanong ni Rex na napapakamot sa ulo. Tara, ikaw, balikan mo yung mga kasamahan mo doon. Sabi ko sa leader ng gang. Yes, master. Nandito pa rin kami sa gym. Madami pang gagawin at halos nawala ng ingay dito kasi halos umalis sa mga student. Ano bang meron sa labas? Kami na lang dito ni Alexa kasi si Arvin, tinawag siya na isa sa kabanda niya. OMG! Di makapaniwalang ani Alexa at napatingin ako sa kanya. May tinitingnan siya sa phone niya. Vanessa, come here. Look! Naku Vanessa, mamaya ka na nga mag-cellphone dyan. Tulungan mo na kaya ako rito. Tingnan mo to, dali. Madali lang. Ano ba yan? Sabi ko, tumingin sa screen ng phone niya. Sina Patricia nakabalid sa inatan sa field. May mga libro sa ulo. Sino may gawa niyan? Tanong ko at nakakaawa sila. Kahit ganoon sila sa akin. Minsan uso magbasa ng caption. Sabi niya, tinignan ko ang caption. This is what you get when you hurt Ram Valderrama's wife. It is a live video kaya sumilip ako sa bintana. Puno ng tao ang field. Oh my God, Rafael, bakit mo to ginawa? Pinahiya niya pa si na Patricia. Ano bang klase yan? Let's go, Vanessa. Hinila ko si Alexa papunta ng field. Saan ba tayo pupunta? Sa field. Tulungan natin si na Patricia? Ano ka ba? Bagay lang sa kanila yun. Tsaka in fairness, iba gumanti yung asawa mo. Hindi nakakatuwa ang ginawa niya. Huwag ka maging proud dyan. Huwag mong purihin ang ginagawa niya. Ayoko na may inaapi siya, Vanessa. He did it for you. Alam mo kasi, hindi ka marunong lumaban. Siya nga gumanti para sa'yo eh. Iba talaga kapag may brutal na asawa, iba gumanti. Iba maging protective. Pangaasan niya. Tumigil ka nga dyan. Nang makarating kami sa field, grabe, nagkukumpulan lahat ng students. Excuse me? Sabi ko habang sumisingit sa kanila. Tabi po, padaan nga nuno. Sabi ni Alexa habang nakasunod sa akin. Buti na lang nakasingit kaagad ako. Mainit na sobra at ang lagkit na sa balat. Patricia, ayos lang kayo? Tanong ko na makalapit ako sa kanila and they are crying. Vanessa, help! My skin, my God! Help! Sabi niya takmang aalisin kong buhok sa ulo niya pero hinarang ako na isang lalaki. Siguro mga high school pa lang sila, junior high. Miss, wag po kayo makailam kung ayaw niyo pong madamay. Sabi niya sa akin. Sino ba nagsabi sa inyo? Di ba kayo naaawa sa kanila? Sabi ko sa lalaki. Utos po ni Master na hindi sila aalis hanggat niya sinasabi. Paliwanag nito. No, Vanessa, tulungan mo kami. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang asawa ni Ram. Sundin niyo siya, go! Sabi ni Cathy. Payungan niyo si ma'am. Sabi niya at may lumapit sa akin isang lalaki at pinayungan ako. Ano ba? Itigil niyo nga to? Sabi ko. Alexa, tulungan mo ko. Dagdag ko at lumapit ako kay Patricia. Inilis ang buhok sa ulo niya. Alexa, do the others. Pulang-pulang na talaga sila and they are burned. Kawawa naman. Miss, papagalitan kami ni Master nito eh. Sabi ng lalaki na nagpapayong sa akin. Huwag mo nga akong payungan at pakisabi dyan sa Master mo, hindi nakakatuwang ginagawa niya.
Inalalayan ko si Patricia makaupo sa bench. Sino pong may tubig sa inyo? Tanong ko sa mga students. No, I don't have water. Isa pa ate hindi nila deserve tulungan. Sabi na isang student na kinaingay ng media. Pwes hindi ko kailangan ng tubig ninyo. Mataring na sagot ni Patricia sa babae. Ikaw na nga tinutulungan ko pang galit, mahiya ka naman. Pinigilan ko si Alexa. Pasensya na, I don't know why Rafael did this. I apologize. Sabi ko at iniwan ko sila na kasunod sa amin ang 4 na lalaki. Pinapayungan kami ni Alexa ngunit pinigilan ako ni Patricia. I'm sorry. Please do forgive Ram. Help me please. Ayoko magising na wala ng lahat na meron ng pamilya namin. Forgive us because of what we have done. And I want you to know that I'm not the Patricia who's Ram's ex-fiancé. I'm so sorry. Please forgive him. Umiiyak na sabi ni Patricia. Napatulala ako na marinig kong sinabi niya. Kung di siyang ex-fiancé ni Rafael, ibig sabihin hindi ko pa nakikilala ang Patricia na ex nito. Sinong Patricia bang ex ni Rafael? Oh God, what's going on? Di ko sinagot si Patricia. Naglakad ako papaalis sa field. Kailangan ko makausap si Rafael. Ano bang pinagagawa niya? Bakit alam na lahat na si Patricia ang ex niya kahit hindi naman pala? Ano ang nangyayari? Mga baby boy, kaya na namin ang mga sarili namin, pwede niyo na kaming iwan. Pagtataboy ni Alexa sa 4. Ihatid po namin kayo sa hallway. Sabi ng parang leader sa kanila. Hindi na, kaya na namin, sabi ko. Okay po, miss. Tapos iniwan na namin. Naniniwala ka ba kay Patricia? Napatingin ako kay Alexa. Kung hindi siya, sinong Patricia ang ex-fiancé ni Rafael? Ang alam ko, Patricia ang pangalan ng ex niya. Di ko alam kung paniniwalaan kong sinabi niya o kailangan kong magtanong kay Rafael.